Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at panibagong update tayo ngayon. Medyo mainit po ngayon sa social media itong mga nangyayari ngayon at nagaganap nga po kina Maine Polkerson at Richard Polkerson. Maraming kwento ang nagsasabing kaya daw po pinagsasama ang Aldab dahil wala nga po raw benta o babagsak nga po raw ang benta ng Bibo mga ka-Aldab. Common sense na lang po. Andyan na si Marian Rivera, andyan pa si Ann Cortez. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Aldab, yung mga kritiko na lang po ng Aldab Nation, etong mga Katden fans na hanggang ngayon talagang nangingibabaw at ang mga army na bayaran. Mga army na nabigyan ng biyaya ni Congressman Arjo. Ito siguro yung mga trabahador o mga kumbaga nagtatrabaho sa Congress, sa District 1 ng mga tao ni Congressman. Kasi gaya nga na po sinasabi natin, binabaha nga ngayon ng mga issue ng masasakit na mga anghang na salita. Kanya kumbaga puro protesta, di po ba, na ibalik ang yaman ng mga tao dahil nga po sa flood control project. Hindi naman dingid sa inyong kaalaman na si Mengay magre-resign o suspendido. Dalawa lang naman po yun Di po ba? Suspindi si Mengay o tuluyan nga pong tatanggalin sa Itbulaga. Marami kasing kwento ngayon na naglalabasan. Hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan ninyo, hindi mo alam kung ano yung kumbaga kalalabasan, pero ang pinakaano rito mga ka-Aldab ay talagang hindi mo na ipalalabas si Mengay sa Itbulaga dahil yung galit nga po ng mga taong bayan dahil sa mga post kasi nila mga ka-Aldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, tuwan-tuwa kasi si Mengay daw po sa mga post niya, traveling abroad, di po ba, na talagang halatang halata mo na nag-e-enjoy. Siyempre, pag pupunta ka nga talaga ng ibang bansa, mag-e-enjoy ka. Pero gaya ng sinabi ko, hindi naman po yung lahat ginawa ni Maine. Yun gawa-gawa lang po ng admin niya na siyempre may resibo. Di po ba, hindi ko naman po pwedeng sabihin na hindi totoo yan. Armin po gumawa niyan Armin po ang nagpakalat niyan. Kaya yung mga army ngayon, dismayado. Hindi po ba? Dismayado dahil sila rin po talaga yung gumawa nun. Kaya yung mga ibang army na dating nagmamahal kina Congressman at kay Maine, wala na. Galit na po yung ipinalit. Inis na po yung kumbaga akala nga po ng iba nakakatulong daw si Congressman na bimigay ng ayuda. Kaya po pala namimigay ng ayuda ay dahil sa laki po pala ng na-kickback. Di po ba? Real talk mga ka-Aldab. Dahil sa laki ng nakuha, kaya pala ang lakas ng loob magbigay. Di po ba? Tapos sabi nga po ng iilan, naghahamon pa na hindi daw po siya ng sariling pera daw po niya yung ginastos papuntang ibang bansa. Kahit mag-imbestiga po raw, nag-iimbestiga, wala talagang makikita dahil hindi naman po siya dumaan sa mga kumbaga proseso. Dumaan siya sa under the table na kung saan hindi talaga kahit po yung COA ay mahihirapan i-audit yun dahil wala naman pong makapagsasabi. Di po ba? Tanging ang diskaya lang po talaga ang nagsabi at kung sino yung kumuha ng pera. Yun po yung nakakalungkot. Di po ba?
Kaya nga sabi ko sa inyo may mga bagay-bagay po na sumisiklab na po yung galit ng mga netizen. Especially po ang mga taga District 1. Nag-post naman po si Jella Ataide, binahalang po siya ng pambabash. Kaya nga po hindi na nasundan. Ang hinihintay kong mag-post dito, si Art at si Ibyang, na linisin nila yung pangalan ng anak nila. Kumbaga, idemanda nila ay magpapakalat mga issue sa flood control. Bakit hindi po magawa? Hindi po ba? Bakit hindi po nilang magawang mag-react? Nananatili silang tahimik. Hayaan na lang daw po korte ang magpasya. Ibig sabihin niya mga kaaldab, totoo na ginawa mo. Kasi kung hindi, magre-react ka. Gaya ni Villanueva. Di po ba na ganito ganyan, may privilege speech, di po ba? Pwede naman niyang gawin sa kongreso yun. Pagbibigyan naman siya, karapatan niya yun. Hindi po ba? Pwede naman siya magpa-interview. Pero bakit hindi? Although sabihin natin, hindi in-interview siya. Hindi ganun. Di po ba? Tapos sagutin niya ng sa 14 billion na project na inilalabas ni, kumbaga, ni Mayor Belmonte, hindi lahat yon pang flood control. O ibig sabihin, hindi naman lahat yon nakuha niya. O, siyempre dapat kailangan din pong protektahan yung sarili niya. Kailangan niya rin mag-react, magkomento, pero hindi nananatiling, kumbaga, wala. Kaya po yung fandom o yung mga ilang Aldab Nation talagang kumpirmado. Nakakalungkot lang po kasi ngayon po talaga tayo kailangan ni Maine. Ultimo kamag-anak niya talagang, kumbaga, hindi natanggap yung mga nangyayaring pambabash, pang-insulto, lalo na po kay Mengay, na siya daw po talaga yung gumastos, siya daw talaga yung kumuha ng pera, di po ba? Tapos ganyan din naman po daw ang pamilya Ataide. Dito nga po, kaya nga po nag-react si Jella Ataide. Kasi tinamaan din siya. Siya po kasi maraming regalo na nakuha. Di po ba? Siya rin po talaga yung masasabi natin na talagang nag-post ng mamahaling gamit. Ano nga lang po ba yung trabaho ni Jella Ataide? Ano nga po ba yung source of income niya? Kaya may kakayanan siyang bumili ng mga bagay-bagay na yun na sinasabi niyang sarili niyang pera. Hindi rin ito po mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, masakit, pero yan po yung katotohanan na kapag kaya ayaw pong magsalita ng pamilya at ID, talagang mababash ng po sila. Babalikan lang sila ng mga issue. Gaya po ngayon, maraming artista ang pumunta sa Luneta. Maraming nagbigay simpatya. Maraming dinaan po sa mga birthday wish na mamatay na po yung mga kurap. Di po ba? Malungkot na sa balita yun para lalo sa kanila. Kasi kahit sabihin mo hindi pa sa rin yan, ikaw pa rin ang tinatamaan yan eh. Lalo na po ngayon na talagang yung taga District 1 ang unang tinatamaan. Unang binabaha. Gayong napakataas dati ng lugar na yan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yung panahon po ng 2015 na nagtitinda po ako doon, talagang makikita mo na napakatagal. Di po ba? Tagal dahil, sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, may mga point, may mga bagay-bagay na mahirap po talaga sabihin, lalo na nga po kapag may kanya-kanya tayong pananaw at opinion sa bagay na yan mga kaaldab. Ako hindi ako namimilit basta sa akin kung ano lang po yung nababasa ninyo, napapakinggan, relax lang po tayo at kampante. Dito po tayo sa totoong galawan ni na Maine Paul Garson at Richard Paul Garson. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.